Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, itinanggi ni Senador Mark Villar ang mga akusasyong ginamit niya ang kanyang posisyon bilang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways para makinabang ang negosyo ng kanilang pamilya, Pamilya Villar. Inaasahan na natin ang ganitong sagot ng senador sa sinasabing posibleng conflict of interest noong pinamumunuan niya ang DPWH kung kailan nakakuha ng maraming joint venture agreements ang Prime Water, ang water company ng kanyang kapatid. Para sa ating impormasyon, nasa ilalim po ng DPWH ang Local Water Utilities Administration o LWUA na nangangasiwa sa mga water districts. Sa panahong sekretary ng DPWH si Senador Villar, kapansin-pansin daw ang pagdami ng mga kontratang nakuha ng Prime Water. Pumasok siya ng gobyerno na may 15 kontrata ang Prime Water. Nang umalis siya sa DPWH, lumobo ang mga ito ng 79. Dahil kaya ito sa kanyang impluwensya. Hindi raw, gate ng senador, ilang buwan ng laman ng balita ang Prime Water dahil nga sa dami ng reklamo ng mga customers nito sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang probinsya. May mga inireklamo ang hindi tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kung meron mang tumutulo sa kanilang mga gripo, may kalawang o mabaho naman daw ang tubig. Sa tindi ng kalbaryong dinaranas ng mga customers ng Prime Water, mismong Malacanang na ang nag-utos sa LWUA na magsagawa ng investigasyon. Lumitaw sa paunang investigasyon na may posibleng irregularidad sa mga kontratang pinasok ng mga local water districts sa Prime Water. Marami sa mga kontratang ito ay hindi dumaan sa public bidding na isang paraan para sa patas na kompetisyon. Mga unsolicited proposals daw ang ipinasa ng Prime Water at walang papel ang mga lokal na pamahalaan sa mga kontratang pinasok ng mga water districts. Natuklasan din kapanalig ng LWUA na nalugi pa nga ang ilang water districts matapos maging joint venture partner ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Senador Villar. Nangako ang Prime Water na makikipagtulungan sa isinasagawang investigasyon ng LWUA. Dapat lang pinag-aaralan naman ng LWUA ang tinatawag na terminations at compulsions sa mga kontratang pinasok ng mga local water districts. Pero aminado ang ehensya na mahirap ito, lalo na kung aabot ito sa korte. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tutukan daw ng LWUA ang paghatid ng tubig sa mga lugar na walang tubig. Abay, stopgap lamang po ito. Tama lang na maliwanagan tayo, kapanalig, kung may conflict of interest nga ba ang nangyari sa DPWH at LWUA, lalo na't palpak ang naging serbisyo ng water company sa mga customers nito. Ito ang pinangangambahan natin kapag naghahalo ang politika at negosyo. Baka nagagamit ng mga politiko ang kanilang pwesto sa gobyerno para paboran ang mga pribadong interes. Salungat ito sa panlipunang turo ng Santa Iglesia tungkol sa politika, tungkol sa pamamahala. Sa Pacem in Terris, isang Catholic social teaching, mababasa natin ang paalala ng pangunahing tungkulin ng mga pampolitikong otoridad o public authorities ay kilalanin at itaguyod ang karapatan ng mga mamamayan. Lahat ng mamamayan o common good. Kasama sa mga karapatang ito ang pagkakaroon ng akses sa malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kapag unang nakakabenepisyo ang mga pribadong interes, katulad ng mga negosyo ng mga politiko, hindi tayo dapat tahimik lang. May mga nagsasabing mas mabilis ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga tao kung gagawin ito ng pribadong sektor, mula nga sa transportasyon at mga ospital hanggang sa tubig at kuryente, mga basic services. May kakayahan at kakayanan daw ito kaysa sa gobyerno. Pero ang mga pagkakataong naabuso ang tiwala sa pribadong sektor gaya ng mga pumapasok sa gobyerno para makakuha ng mga proyektong pagkakakitahan nila. Aba, ibang usapan yan. Kaya kapanalig,
mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sabi nga ito sa Lucas 12:15. Matatagpuan natin ang kasakiman maging sa loob ng gobyerno dahil hinahayaan nating mapasok ito ng mga hindi naman ang kapakanan ng taong bayan ng interes. No? Kaya't mga kapanalig, sana malinaw ang conflict of interest. No? Iba ang naglilingkod sa bayan, iba ang pagnenegosyo. Naway, magkaroon po tayo na mas maraming matitinong public servants worthy of public trust. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.